Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin, pulubi ka? Napakabaho mo! Ang dumi pa! Kadiri ka! Ang OA mo, Shaina. Para namang wala ring maruming parte dyan sa pagkatao mo. Maitaboy mo ang pulubi, sobra na. Bakit kailangan mo pang itulak? Ang arte-arte mo. Ano bang pakialam mo? Hindi pwedeng tambayan ng pulubi ang paninda natin. Alam mo naman na ukay na nga ito tapos may mga pulubi pa? Baka isipin ng mga mamimili. Sinuot ng pulubi niya ng mga paninda natin. Grabing kaartehan naman kasi yan. Pwede mo namang pagsabihan na lang ng maayos ang pulubi Hindi mo naman siya kailangang itaboy na parang hayop. Nasasabi mo lang ang mga bagay na yan kasi nga galing ka sa basurahan. Parang ang sakit mong magsalita, no? Kung bigyan kaya kita ng leksyon. Anong leksyon naman ang ibibigay mo sa akin, Aber? Naningkit ang mga mata ko sa inis at walang babalang sinabunutan si Shaina. Nagulat siya sa ginawa ko at sinubukang gumante. Malakas niya akong itinulak na ikinahiga ko sa sahig. Yan ang nababagay sa mga babaeng kagaya mo. Pakialamera, palibhasa, ugaling squatter, walang pinag-aralan, boba. Sumusobra ka na ha? Iniangat ko ang aking kamay para sana saktan si Shaina dala ng matinding galit pero nagulat ako nang makitang bigla siyang umiyak at umaktong nasasaktan. Nakita ko ang papalapit niyang boyfriend kaya alam ko na kagad kung bakit siya umaastang inosente. Nagbabait-baitan lang naman ang babae kong katrabaho. Mahal, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Si Ella, sinaktan niya ako. Sinaway ko lang naman ang pulubi na nakatambay sa harapan ng tindahan namin pero siyang nagalit. Bakit naman kailangan mong gawin yun, Ella? Ano? Ako na naman ang mali? Alam mo Leo, bago ka maniwala dyan sa mga drama ng girlfriend mo, pwede bang tignan mo na lang muna ang CCTV sa opisina para malaman mo kung ano ba talaga ang totoong nangyari? Bakit ba ganyan ka, Ella? Gusto ko lang naman maging nice sa'yo Pasensya na ha, kasi ang ginawa mo hindi nice para sa akin. Kamalditahan mo yun. Inis kong sambit tsaka tinalikuran sila ng boyfriend niya. Ayoko nang umasa na magiging okay pa sa amin ang lahat dahil dati na talaga kaming hindi magkasundo. Oo nga pala Miss Winnie, ako si Ella, 35 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 10 taon pa lang ang nakararaan. Isa lang akong simpleng tindera ng ukay-ukay sa isang shop dito sa aming bayan. Ang amo ko ay matandang mag-asawa, sina Aling Amor at Mang Monching. Matagal na akong nagtatrabaho sa kanila. Ulila na po ako sa mga magulang. Sa halip na magluksa at sirain ang buhay ko sa labis na kalungkutan, pinili kong magpatuloy sa buhay. Pinili kong magtrabaho at tanggapin ang katotohanan na hindi habang buhay kong makakasama ang aking mga magulang. Dito ko rin nakilala sa ukayan si Shaina. Nauna lang siya sa akin ng ilang araw, pero hindi ibig sabihin nun may kinakampihan na ang amo naming si Aling Amor kapag nagkakamali kami. Kay una o huli man sa amin na nakapasok sa trabaho, makakatikim talaga ng sermon para matuto. Iha, bakit nakabusangot yung mukha mo? Nag-away na naman ba kayo ni Shaina? Nainis lang po ako sa kaartihan niya, Aling Amor. Parang lumalala na Pati ba naman nananahimik na pulubi inaaway niya at sinasaktan? Bakit naman kasi nakagiliwan mo ng mga pulubi? Hindi mo naman sila personal na kilala. Ni hindi mo nga alam kung saan sila nanggaling at kung ano ang ugali nila, hindi ba? Totoo naman po yun, hindi ko sila kaano-ano. Pero Aling Amor, naisip ko lang, wala akong pinagkaiba sa mga pulubing yun kung hindi niyo ako kinupkop noon. Swerte na nga ako kasi nariyan kayo Paano na lang kung wala? Baka isa na ako sa mga pinagtulakan ni Shaina ngayon. Alam mo naman na hindi ko hahayaan yon, Iha. Hindi ako konsentidor. Kapag alam kong mali, ginagawan ko ng paraan para maitama. Alam ko naman po yun, Aling Amor Naiinis lang talaga ako sa kaartihan ni Shaina. Parang hindi siya nakaranas ng hirap. Kung makataboy siya sa mga pulubing lumalapit sa tindahan, masahol pa sa hayop. Kung tutuusin, namamalimos lang naman sila Hayaan mo na, Iha. Kakausapin ko si Shaina. Huwag kang mag-alala, ha? Maraming salamat po, Aling Amor. Naging magaan na ang pakiramdam ko kahit papaano. Hindi talaga ako komportable na may makitang inaapi. Kahit pa nga hindi ito pulubi, hindi ako nasisiyahan na makita silang nahihirapan. Kaya't hanggat maaari ginagawa ko ang lahat para makatulong.
Ito ang isa sa mga tinuro sa akin ng aking yumaong mga magulang, ang maging mabuti sa kapwa. Wala akong minanas sa kanila kundi ang mga mabuting asal na palagi nilang ipinapaalala sa akin. Minsan lang talaga lumalabas ang pagkademonyita ko kapag nakikita ko ang kaartihan ni Shaina at aminado ako na noon pa man hindi na talaga kami magkasundo. Ella, iha, ano bang pinag-uusapan niyo ni Sweetheart? Napangisi ako bigla nang marinig ang sinabi ni Mang Monching, ang asawa ni Aling Amor. Ganyan lang talaga sila kung magtawagan at medyo kinikilig ako sa kanilang dalawa. Tinanong lang po ako ni Aling Amor tungkol sa kaguluhan namin ni Shaina. Hindi ko po kasi nagustuhan ang ginawa niyang pagtulak sa pulubi kanina. Kilala mo naman ang babaeng yun. Masyadong maarte. Ni ayaw ngang makaamoy ng usok o kahit madikit sa kanyang maruming gamit. Tao pa kaya? Nakakainis lang po kasi. Nagdrama pa siya sa boyfriend niya na ako ang nanakit sa kanya. Gumanti lang naman po ako. Alam mo ba, iha? May tamang solusyon para sa problema mong yan. Talaga po? Anong klaseng solusyon naman kaya yun? Ang taong maraming kaartihan, asarin mo. Kung ayaw niya sa marurumi, dumihan mo. Kung naiinis siya sa mga pulubi, o di magtawag ka ng marami para maimbierna. Ano pong ibig niyong sabihin? Ilapit mo sa mga pulubi si Shaina. Hayaan mo siya magwala sa galit hanggang siya na mismo ang magpakalma sa sarili niya. Effective ba naman yan, Mang Monching? Baka naman imbis na masolusyonan ko ang problema sa babaeng yun, madagdagan pa. Problema ba yun? Di itaon mong nasa tabi niya ang boyfriend niya. Sabi mo, mapagpanggap si Shaina kapag kasama niya si Leo, hindi ba? Muli napangisi ako sa ideyang ibinigay sa akin ng matanda. Sa bagay, kwento nga ni Aling Amor, may pagkapilyo na raw noon pa man ang kanyang asawa. Napakaraming kalokohan ni Mang Monching noon na kapag napag-uusapan nila ngayon ay may halo pang konting bangayan pero magtatawanan naman sila sa huli. Naisip kong gawin ang sinasabi ng matanda. Paano nga kaya kung ilapit ko si Shaina sa mga pulubi para makita niya ang hinahanap niya? Kaso lang baka sakta naman niya sila. Kawawa naman ang mga inosente na gagamitin ko para turuan ng leksyon si Shaina. Mang Monching, paano po kaya kung magpanggap akong pulubi tapos ako ang lalapit kay Shaina? Sigurado mas matataranta siya sa akin. Magandang ideya yan, iha. Sige, suportado kita sa gagawin mo. Huwag kang mag-alala. Matutuwa si Sweetheart sa gagawin mo. Iiling-iling na lang na nagpaalam ako kay Mang Monching bago ako nagpaalam na aalis na muna. Simula nang mapunta ako sa poder nila, anak na ang turing sa akin ng mag-asawa. Palagi silang nakaalalay kahit anumang oras na kailanganin ko sila. Kaya naman lahat ng payo nila ay tinatandaan ko at sinusunod dahil alam kong para yun sa ikabubuti ko. Hindi na rin kasi nagkaanak sina Mang Monching at Aling Amor kaya malapit ang loob nila sa akin. Nasa palengke ako isang hapon nang makasalubong ko si Leo, ang boyfriend ni Shaina. Magkakilala na rin kami dati pa ng lalaki. Ang totoo niyan ako ang una niyang niligawan. Pero si Shaina na dati na talagang bruha, siniraan ako at ginawa ng kung ano-anong kwento. Kaya na turn off sa akin ng lalaki at nilayuan ako. Nag-away kami noon ni Shaina. Nagkasakitan pa nga kami. Muntik ko na siyang kalbuhin. Sabi ko naman sa'yo, Miss Winnie, kapag ako ang kinanti, hindi ako tumitigil para maghiganti. Kahit pa nga sandamakmak na kabutihang asal pa ang ipayo ng mga matatanda sa akin. Narinig kong tumikhim si Leo para agawin ang aking atensyon. Sa pagkakaalam ko, madalas siyang lumagi sa palengke. Isa sa mga meat shop kasi doon ay pagmamay-ari nila ng mga magulang niya. Ella, napunta ka rito ah. Oo, Leo, may bibilhin lang sana ako. Talaga? Gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan, Leo. Alam ko naman kung saan ako pupunte. Tsaka may trabaho ka sa meat shop nyo, hindi ba? Nakakahiya naman kung aabalahin pa kita. Pero Ella, hayaan mo na akong samahan ka. Minsan ka lang naman napagawi dito sa palengke. Sige na. Pasensya na ha, pero sa tingin ko kasi hindi na magandang tingnan kung sasamahan mo pa ako sa mga lakad ko. Gayong may girlfriend ka na. Baka gawan na naman ako ng kwento ni Shaina. Nagmamagandang loob lang naman sana ako eh. Pero maalala ko, bakit nga pala kayo nag-away ni Shaina? Hindi ba naikwento ng magaling mong girlfriend ang pinag-awayan namin?
Parang himala naman yata na hindi siya nagsumbong sa'yo ng kahit na ano. Siyempre nagsumbong. Pero hindi naman lahat ng sinasabi niya alam kong totoo. Matagal ko nang napapansin na may ugali siyang hindi ko talaga maintindihan. Ayoko lang naman na makasakit siya ng kapwa eh. Huwag ka nang umasa na magiging mabait ang syota mo. Ilang taon nang pinaiyak niya at alam ko lahat sila galit na sa kanya ngayon. Buti nga wala pang naghihiganti sa kanya, no? Ang saklap siguro kapag pinagtulungan siya ng mga taong nakaaway niya. Nagkibit-balikat lang si Leo. Alam kong hinahayaan lang niya ang babae sa lahat ng gusto niyang gawin. Pero dasal ko lang, sana mahuli niya sa akto ang kamalditahan ni Shaina. Para naman hindi sa lahat ng pagkakataon, kampihan niya ang babae. Hindi na rin ako nagpaalam sa kanya ng maayos. Kaagad akong umalis dahil namataan ko si Shaina na papalapit na sa meat shop nila Leo. Kaso hindi niya siguro matagpuan ng lalaki kaya nagpalinga-linga siya. Saktong nagkatitigan kami at nakitang magkasama ni Leo. Sumama ang kanyang tingin sa akin, kaya naman lumayo na ako. Hindi ko nga lang din inaasahan na haharangan niya ako sa daanan at kukomprontahin. Kampante si Shaina na abangan ako dahil medyo malayo na kami sa maraming tao. Ang landi mo rin ano? Pati boyfriend ko nilalapitan mo? Kung makapagsabi ka ng malandi ako, parang nakita mo na akong inahas ang jowa mo. Aba, wag kang feeling ha. Kahit kailan hindi ko ugaling mang-agaw ng pinagsawaan na ng iba. Hindi pa ako nahihibang na kagaya mo. Masyadong desperada. Gugustuhin na manira ng kapwa. Maagaw lang ang lalaking gusto niya. Che! Alam kong hindi nagustuhan ni Shaina ang mga sinabi ko. Siya lang naman kasi ang babaeng nanira sa akin at nang-agaw ng manliligaw eh. Tapos ngayong sinupalpal ko sa kanya ang katotohanan, hayan at gigil na gigil siya. Tinalikuran ko na lang ang babae para umalis na, pero nagulat ako nang muli siyang humarang. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo, kaya wag na wag mo akong tinatalikuran. Ah! Ano ba? Bakit ka ba nanghihila ng buhok? Gusto mo ba talaga ng gulo ha? Akala mo ba aatrasan kita, malditang babae ka? Kung talagang matapang ka, dito tayo sa kalsada magsabunutan. Ako pa talaga ang hinamon mo ha? Pwes kakalbuhin kita! Galit na galit kong sambit sabay atake na kay Shaina. Una ko siyang sinuntok sa muka na ikinalayad naman niya. Napaaray man siya ay hindi yun sapat. Kaagad kong hinila ang may kahabaan niyang buhok tsaka siya sapilitan ng inudngod sa lupa. Napasigaw si Shaina, nanlaban, hanggang sa nagawa niya akong sipain sa tiyan. Halos tumilapon ako sa lakas pero muli akong bumangon at sinugod na naman siya. Wala kang kasing sama, Shaina! Ako pa talaga ang masama pagkatapos mong ahasin ng jowa ko? Ang gaga mo talaga kahit kailan. Hindi mo ba nakitang ginawa namin ni Leo kanina? Saan banda ang nag-ahasan? May naghalikan ba? Nagyakapan? Tanga ka ba? Hindi ako papayag na agawin mo sa akin ng boyfriend ko. Teka, Shaina, Ella, ano na naman ba ang pinag-aawayan nyo? Bakit dito pa talaga kayo sa gitna ng kalsada nagsasabunutan? Tigilan nyo nga yan. Sweetheart, hayaan mo na sila. Lalaki lang ang pinag-aagawan nila. Ang mainam mong gawin, pagsabungin mo sila. Tignan natin kung sino ang mas magaling makipagkalmutan. Isa ka pa, Monching. Gusto mong ihambalos ko sa'yo ang bayong na bitbit ko? Abay sa halip na awatin mo, sinusulsulan mo pang magpatuloy ang dalawa? Alangan naman napigilan ko pa sila. Tignan mo mga tao, nagkakagulo na. May nagpupustahan na nga sa kung sino ang matatalo sa kanila eh. Nabitiwan ko ang buhok ni Shaina nang lapitan ako ni Aling Amor. Pinigilan niya kami at kinurot sa tenga. Kahit kailan ang titigas ng ulo niyo, pareho kayong mga pasaway. Aray, masakit Aling Amor. Aling Amor, si Shaina po ang nagsimula. Inabangan niya ako dito. Pinagbintangan pa ako na inaahas ko raw po ang boyfriend niya. Sinungaling! Ikaw ang sinungaling! Ipapasa mo pa sa akin ang kagagahan mo? Tama na nga kasi. Pinagsabihan ko na kayo ha. Pero ang titigas talaga ng mga anit niyo. Gusto niyo ba talagang ako na ang kumalbo sa inyo? Aling Amor, wag mo naman diinan ng masyado. Baka marumi ang kamay mo. Aba, at talagang sinusubukan mo ko ha? Ganon? Mabuti na lang, binitiwan ako ni Aling Amor. Dinuro niya si Shaina na noon ay nagpupumilit na lumayo sa kanya. Panay pa ang mura at pagpag ng naalikabukan niyang damit.
Nakakainis na talaga kayo, sobra. Lalo ka na, Ella. Hindi ko na gusto ang ginawa mong pagngudngod sa akin sa lupa, ah. Umaangal ka pa, i-deserve mo naman yan. Aba, wala nang paawang paraan ng pag-aaway ngayon. Kapag galit ako, talagang galit ako. At hindi kita hahayaan na basta na lang akong siraan sa pagkakataong ito. Hindi na paghandaan ni Shaina ang ginawa kong pagsampal sa kanya. Alam kong nabigla siya pero hindi ako nagpaawat. Kahit kay Aling Amor, hindi ako nakinig. Sa pagkakataong ito, humarang na sa amin si Mang Monching. Alam ko naman na kahit maloko ang matanda, hindi naman talaga umabot sa punto na hahayaan na lang niya kaming magkasugatan. Hinila niya ako samantalang si Aling Amor naman ang humila kay Shaina. Pareho niya kaming pinagalitan. Gustuhin ko mang sumagot, pinili ko na lang na manahimik. Kahit sa pag-uwi namin sa bahay, panay pa rin ang pagkastigo sa amin ni Aling Amor. Hindi ko gusto ang ginawa nyo, ha? Masyado kayong agresibo. Pareho kayong dalaga pero daig nyo pa ang mga tambay sa labas kung makipagbasag ulo. Pasensya na po, Aling Amor. Hindi ko na kasi kayang magtimpi sa mga pinaggagawa ni Shaina. Kung ano-ano na lang ang binibintang niya sa akin. Sinabihan ba naman akong mga agaw ng jowa? Aba, hindi ko naman po ugaling lumandi ng lalaking may girlfriend na, no? Nagpapalusot ka pa? Kitang-kita ko na nga kayo. Bakit, Iha? Nakita mo bang may ginagawang kahalayan sina Leo at Ella? Hindi ko po nakita. Nag-uusap lang kasi sila pero... Hindi mo naman pala nakita eh. Bakit kung makapanghusga ka sa ampon namin, parang masama na siyang tao? Masama yan, Iha, ha? Napabayaan nyo na nga ang trabaho nyo dito sa Ukayan eh. Baka gusto nyong matanggal sa trabaho. Unahin niyo po si Ella. Masyado siyang maldita. Supladang sambit ni Shaina kaya napailing si Aling Amor. Mas lalo lang niyang pinapakita ang taglay niyang kasamaan ng ugali. Maski sa matatandang nagpakita ng kabutihan sa amin, nagagawa na niyang mag-inarte. Sa huli, pinaghiwalay kami ni Aling Amor ng pwesto. Sinadya niya na ilayo kami ni Shaina sa isa't isa at baka raw magsabunutan na naman kami. Si Mang Monching naman lumapit sa akin. Tila inaasar ako habang panay ang nguso niya kay Shaina. Iha, pansinin mo naman ang best friend mo. Kanina pa nakabusangot ang mukha niya. Si Mang Monching talaga, oo. Alam mo kasi, Iha, hindi ako kumbinsido na magiging tahimik ang buhay mo hanggat hindi mo tinuturuan ng leksyon si Shaina. Gawin mo na kasi ang plano mo. Lahat ng bagay na ayaw niya, ibuhos mo sa mukha niya. Natawa ako sa sinabi ni Mang Monching. Napakasulsulero niya talaga. Sobra. Gayun pa man may punto naman siya eh. Pinlano ko tuloy ng maayos ang mga gagawin ko para hindi ako pagdudahan ni Shaina. At kailangan masaksihan ni Leo ang kamalditahang taglay ng kasintahan niya. 3 araw ang nakalipas. Nagpaalam ako kina Aling Amor. Sinabi ko sa kanila na dadalaw ako sa puntod ng nanay ko. Totoo naman yun eh. Pumayag siya at hinayaan akong umalis. Hindi naman kalayuan sa bayan namin ng sementeryo. Gayunpaman, kailangan ko pa ring sumakay ng jeep para makarating doon. Nag-alay ako ng bulaklak at nagtirik ng kandila. Pagkatapos, umalis na ako at pumunta sa isang gasoline station kung saan may CR. Dala-dala ko na kasi ang props ko sa gagawin kong plano. Mula sa pagiging si Ella, lumabas ako ng CR na iba na ang katauhan. Isa akong marungis na pulubi, magulo ang buhok, may dalang sako at hindi na makikilala pa dahil sa kapal ng uling na nilagay ko sa aking muka. Natawa pa ako nang itaboy ako ng isa sa mga gasoline boy. Grabe ka sa akin, kuya. Hindi ako totoong pulubi. Costume lang to. Depensa ko kaya naman napakamot-kamot ang lalaki sa ulo. Sumakay ako ulit ng jeep at salamat na lang talaga naniwala ang mga tao sa paliwanag ko. Pagkatapos kong magbayad ng pamasahe, bumaba ako sa lugar kung saan maglalakad ako ng 2 kanto papunta sa bahay nila Aling Amor kung saan nandoon ang Ukayan. Habang naglalakad, namataan ko sina Leo at Shaina sa may Ukayan. Masayang nag-uusap. Nakaririmarim akong ngumisi at lumapit sa kanila. Sir, pahingi pong pagkain. Gutom na po ako. Honey, kawawa naman ang pulubi oh. Teka, may ibibigay ako sa'yo. Pero ipangako mo sa akin na ibibili mo ng pagkain ha. Opo sir, pangako. Gutom na po talaga ako.
Saglit na umalis si Leo para kunin ang wallet niya sa sasakyang dala niya na nakapark sa gilid kaya naiwan ako sa tabi ni Shaina. Kitang-kita ko na naiirita siya sa akin pero buong kaluluwa na yata niya ang pinipigilan niya. Wag lang akong masinghalan. Nagkunwari akong nangangati ang ilong kaya sadya akong suminga sa may kinatatayuan ni Shaina. Kitang-kita ko ang sindak sa kanyang mukha nang gawin ko yun. Ano ba? Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang mo? Ang burara mo! Sorry po ate, may sipon po kasi ko eh. Wala akong pakialam! Aray ka po! Ang balakang ko! Dapat lang sa'yo yan! Buisit ka! Marumi ka na nga, sobrang baho mo pa! Honey, teka lang. Ano nangyayari? Sir, tinulak po ako ng kasama nyo. Nagsimula na akong umiyak na ikinataranta ni Leo. Kilala kong binata. Likas na talaga sa kanya ang maging maawain. Alam kong pagsasabihan niya si Shaina sa kanyang ginawa sa akin. Honey, bakit mo naman ginawa yun? Alam mo bang abuso ang ginawa mong pagtulak sa pulube? Tayo ang may kakayahan na tulungan sila. Kaya hindi mo sila dapat na sinasaktan. Oo na, sorry. Nabigla lang ako. Pasensya ka na miss ha. Nabigla lang daw ang kasama ko. Paano? Heto na ang pinangako ko sa'yo. Bumili ka ng maraming pagkain ha. Sandali, may matutuluyan ka ba? Sa may gulod po, nandun ang mga kaibigan ko. Yak! May mga kaibigan pa palang impakta. May sinabi ka ba, Han? Wala naman. May nakalimutan lang ako. Hindi pa ba siya aalis? Aalis na po ako, sir, ate. Salamat po. Mahina akong sambit at kinamayan si Leo. Game na hinawakan ng lalaki ang kamay ko. Lihim naman na itinaas ni Shaina ang kilay niya kaya napangisi ako. Hindi niya inaasahan na pagkatapos kong makipagkamay kay Leo, siya naman ang niyakap ko. Gayon na lang ang pagsisigaw niya. Diring-dire, lalo na't sumabit pang ilan sa hibla ng buhok ko. Yak! Hampas lupa! Bitiwan mo ako! Ang dungis-dungis mo tapos yayakap ka sa akin! Kadiri ka! Han, bakit naman ganyan ka magsalita? At bakit hindi? Nakita mo naman ang ginawa niya, hindi ba? Niyakap niya ako! Hindi ko kayang tiisin ang amoy niya! Ang baho! Ayoko sa marumi, nakakasuka! Tama na, Shaina. Hindi ko akalaing ganyan ka pala kaarte. Pati ba naman mga pulube, inaaway mo? Ang sama ng ugali mo. Hindi nakapagsalita si Shaina. Sa totoo lang, gusto kong magpiesta sa tuwa nang makita na mukhang magkakasira na sila ng kanyang kasintahan. Sa wakas, hindi na makakapagpanggap na mabait si Shaina dahil bistado na ang kanyang ugali. Dahil dito, tinalikuran ko na sila nang mapansing nagbabangayan na ang dalawa. Habang papalayo, narinig ko pang sumbatan nila na pati ang pangalan ko ay nadawit pa sa usapan nila. Mas mabait pa kesa sa'yo si Ella eh. May malasakit siya sa kapwa. Hindi kagaya mo. Konting pagkakamali lang ng mga tao sa paligid mo. Hinuhusgahan mo na. Bakit naman nasali ang malanding babaeng yun sa usapan natin? Siguro naghahanap ka lang ng butas para hiwalayan ako. O di ano pang hinihintay natin? Maghiwalay na tayo. Iiling-iling na nagpatuloy ako sa pag-alis at hindi na sila pinansin pa. Masaya na ako at nagtagumpay ang aking mga plano. Pumunta ulit ako sa isang pampublikong CR at doon naligo. Binalik ko ang damit na sinuot ko kanina at tinapon na ang props ko. Sapat na ang ginawa ko kanina para lumitaw ang tunay na kamalditahan ni Shaina. Pag-uwi ko sa ukayan, nadatnan ko si Shaina na umiiyak sa harapan ng hagdan nila Aling Amor. Siguro naglalabas lang siya ng sama ng loob. Base sa nakita kong reaksyon niya, panigurado nakipaghiwalay sa kanyang binata. Nilagpasan ko siya pero bago pa man ako makalayo, nagsalita ng bruha. Masaya ka na? Naghiwalay na kami ni Leo, alam mo ba? Aba, malay ko. Tsaka bakit sa akin mo sinasabi yan? Galit ka sa akin, hindi ba? Malay ko ba sa nangyayari sa buhay mo? Para sa kaalaman mo, may sarili akong lakad kaya wag mo kong idadamay sa kabaliwan mo. Tama ka. Nababaliw na nga ako. Galit ako sa inyong lahat. Siguro kinakarma ka na kaya ka hiniwalayan ng jowa mo. Palibhasa sa kaartihan mo, pati konting alikabok ayaw mong dumikit sa katawan mo. Ano bang pakialam mo sa mga trip ko? Sa ayaw ko nga sa marumi. Lalo na sa mga pulubi na wala namang pinagkaiba ang ugali sa'yo.
Bakit? Perpekto ka ba? Pareho lang tayong iniwan ng ating mga magulang, Shaina. Ang kaibahan lang, inabandona ka ng sarili mong pamilya. Samantalang ako labag sa kalooban nila na iwanan ako. Kung hindi lang dahil sa karamdaman, baka nga wala ako rito ngayon eh. Kaya ingat ka lang sa pagiging mapanghusga mo. Baka mamaya, magising ka na lang na wala nang maaawa sa'yo. Singhal ko sa kanya sabay talikod. Alam kong medyo masakit na rin ang sinabi ko sa kanya pero wala akong magagawa. Hinihingi na yon ng pagkakataon. Hindi ko nga lang inakala na lalala pa pala ang sitwasyon sa pagitan naming dalawa sa mga sumunod na araw. Nagising akong masama ang pakiramdam ng umagang yun. Pinilit kong magtrabaho dahil magiging abala si Aling Amor sa delivery ng mga bagong stocks. Kailangan siya sa bodega. Si Mang Monching naman ay nakatoka na sa kaha. Siya ang tumatanggap at nagsusukli sa mga bumibiling customer. Habang naghahangir ako ng mga nagagandahang klase ng damit, namataan ko si Shaina na may ibinuhos na krudo sa iilang nakadisplay na damit. Sinadya niya yon ng may lumapit na pulube para manghingi na naman ng limos. Gigil na pinagbintangan niya ang kawawang lalaki. Abat panira ka talaga ng araw ano? Bakit mo binuhusan ng krudo ang paninda namin? Gusto mo talagang makulong ano? Bayaran mo yan kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Teka, wala siyang kasalanan, Shaina. Nakita ko ang ginawa mo. Ano na naman ang trip mo at gusto mong sirain ang kawawang pulube? Nakikialam ka na naman sa akin ano? Talagang naghahanap ka ng gulo. May saltik ka na nga yata eh. Bakit ba nagagalit ka na lang ng walang dahilan? Hindi mo ba ako naiintindihan? Ayoko nang narurumihan ako. Ayokong may dumikit na kahit anong klaseng dumi sa katawan ko. Sobra na talaga ang kaartihan mo. Hindi ka bagay na magtrabaho sa lugar na to. Ang bagay sa'yo sa mental. Hayop ka! Sa totoo lang po, Miss Sweeney, sobrang liit lang ng issue na pinagtalunan namin. Yung hindi ko maintindihang galit ni Shaina sa mga pulubi at ang kaartihan niya sa marurumi. Hindi ko akalaing magkakagulo kaming dalawa kung saan naawat sa pagsasabunutan namin si Mang Monching at aksidente naming maitutulak sa kung saan. Tumama ang ulo niya, dahilan para magkulaps ang matanda. Diyos ko! Mang Monching! Kasalanan mo ang lahat ng ito eh. Ikaw ang mananagot kay Aling Amor. Magsusumbong ako. Hayop ka! Ikaw ang may kasalanan nito eh. Ella, Shaina, ano nangyayari rito? Na paano si Mang Monching? Leo, baka naman pwedeng tumawag ka ng ambulansya oh. Nadisgrasya kasi si Mang Monching. Sige, sandali lang. Tatawag ako. Mabuti na lang na agapan namin ang pagkakabagok ng matanda. Nadala kagad siya sa ospital at naipagamot. Humahangos naman na sumunod sa amin si Aling Amor nang malaman niya ang nangyari. Nasaan ang asawa ko? Nasa ward po siya, Aling Amor. Nasaan ba si Shaina, Iha, Ella? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ng maayos ang totoong nangyari? Nagsimula na akong umiyak. Panay naman ang pag-alo sa akin ni Leo. Lalo akong nakonsensya dahil kalmado lang na nakipag-usap sa akin si Aling Amor. Walang bakas ng panghuhusga o kung ano paman. Nakita ko po si Shaina. Binuhusan ng krudo ang ilan sa mga ukay na paninda natin. Sakto pong nakaabang na doon ang nanlilimos na siyang pinagbuntunan niya ng galit. Lumapit ako para depensahan ng kawawang pulubi. Hindi ko po akalaing ako na naman ang sisinghalan niya at sasaktan. Nabigla po ako. Habang tumatagal, parang mas lalong nagiging matigas ang ulo ni Shaina. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan. Hindi siya nakikinig. Patuloy siya sa pangmamaltrato sa mga pulubing lumalapit sa tindahan. Tama po kayo dyan, Aling Amor. Isa ako sa makakapagpatunay dyan. Dahil nakita ko rin kahapon si Shaina may sinasaktang pulubi. Nagalit nga siya nang sawayin ko eh. Kaya wala akong naging choice kundi ang hiwalayan siya. Pasensya na po kung hindi ko naagapan ang ginawa ni Shaina, Aling Amor. Hindi ko naman po inaasahan na itutulak niya pati si Mang Monching eh. Umawat lang naman siya sa amin eh. Sinabi ko na nga sa'yo, iwasan mo na si Shaina, hindi ba? Sa totoo lang kasi, Iha, mas madali kitang mapagsabihan kesa kay Shaina. Mas madali kang makaintindi. Hindi ka mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Siyempre naman po, nakikinig naman po ako sa lahat ng mga pangaral niyo eh. Kayo na nga po ang pumalit sa posisyon ng mga magulang ko, kaya malaki po ang respeto ko sa inyo. Pasensya na po talaga at may mga pagkakataong nagagawa kong patulan si Shaina. Hindi ko na kasi siya magawang pagpasensyahan eh.
Nakakalungkot lang isipin na dahil sa pagtatalo niyo may nadamay. Alam mo naman na palabiro lang ang asawa ko pero hindi malakas ang katawan niya. Paano na lang kapag napahamak siya? Hayaan niyo po, Aling Amor. Ako na ang sasagot sa gastusin ni Mang Monching dito sa ospital. Iho, hindi mo naman kailangan gawin yun. Ang totoo nga niya, nagpapasalamat ako sa'yo kasi dinala niyo ng mas maaga si Monching dito sa ospital na agapan ang pagkakabagok ng ulo niya. May ipapakiusap lang sana ako, Iho, kung papayag ka lang naman. Kahit ano po, Aling Amor. Walang problema sa akin. Ano po yun? Baka naman pwedeng ikaw na muna ang magbantay kay Monching dito sa ospital. Isasama ko lang si Ella. May kukunin kami sa bahay. Opo, ako na ang bahala kay Mang Monching. Mag-iingat po kayo ha, Aling Amor, Ella. Salamat, Leo. Paano? Maiwan ka na namin muna dito, ah? Tangulang ang ginanti ni Leo sa amin. Sumama ako kay Aling Amor at umuwi kami sa bahay. Nadatnan namin si Shaina na kaysama ng naging tingin sa akin pero naging mabuting tupa naman ng lumingon kay Aling Amor. Aling Amor, kamusta na si Mang Monching? Ano, tatanggalin niyo na po ba sa trabaho si Ella? Hay naku, mabuti naman para kahit papano mawala ng asungot sa lugar na to. Gaga ka pala eh! Iha, wag mo na siyang pansinin. Hayaan mo siyang magsalita ng walang kabuluhan. Magugulat din siya sa mangyayari sa kanya. Bakit naman po? Halika, samahan mo ko dito sa loob. Naunang pumasok sa loob ng bahay si Aling Amor. Sumunod ako sa kanya at hindi na nilingon pa si Shaina. Wala din naman talaga akong mapapala kung papatulan ko siya. Sa kwarto dumiretso si Aling Amor. Marami akong gustong itanong sa kanya. Tulad ng kung ano bang gagawin namin o kung may kukunin ba kaming mga gamit ni Mang Monching kasi syempre nga nakakonfine ng matanda. Pero ibang naabutan ko sa loob ng silid. May hawak na kahon si Aling Amor. Naglabas siya ng kung ano-anong abubot doon. Isa sa mga kinuha niya ay isang itim na kandila. Sinindahan niya yon gamit ang posporo tsaka tinirik sa altar. Napakunot ang aking noo. Aling Amor, ano pong ginagawa niyo? Tuturuan natin ang leksyon si Shaina, Iha. Hindi na tama ang pinapakita niyang ugali. Malamang kapag binigyan natin siya ng bagay na makakapagpakarma sa kanya, baka matakot na siyang gumawa ng masama. Pero, yung ginagawa niyo, Aling Amor, hindi po ba pangungulam yan? Tama ka, Iha. Pero hindi ibig sabihin nun ay masama na kaming tao. Lalo na ako. Hindi ko naman ginagamit ang kakayahan ko sa pamamagitan ng pang-aabuso ng mga tao. Inilalabas ko lang ang pagiging mangkukulam ko kapag kinakailangan. Pero Aling Amor, huwag kang mag-alala, Iha. Magiging okay din ang lahat. Sa ngayon, kailangan lang muna ng kooperasyon mo. Tumango ako at nanahimik sa isang tabi. Tama naman si Aling Amor eh. Minsan kailangan naming manahimik na lang habang pinanonood ang kapwa namin na kung makapanghusga ay sobra-sobra naman. Pinagmasdan ko si Aling Amor na noon ay nilaladlad sa sahig ang mga gamit niya para sa pangungulam. Maya-maya pa, naupo din siya sa sahig, paharap sa altar. Nagsimula siyang magdasal kahit na hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Mula sa mahina at mabagal, pabilis at palakas ng palakas ang pag-usal niya. Nararamdaman ko ang malamig na paligid, mas dumoble pa ang lamig. Umihip na ang hangin at sinasayaw na ang mga kurtina. Kandilang itim para sa maitimang budhi. Kandilang itim, tagapagbigay ng katarungan sa mga inaapi. Bigyang ganti ang taong manlulupig. Parang nakakatakot naman yata ang ginagawa ni Aling Amor. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng ritual. Kandilang itim! Kandilang itim! Pakinggan ang aking hiling! Bigyan katarungan ng mga taong api! Sa isang iglap, mas naglagablab ang apoy sa kandila. Naging maningning at maliwanag, para bang binigyan ng tugon ang hiling ni Aling Amor. Pagkatapos ng ginawa niyang yun, tila ba hindi ko na siya kilala. May malaking pinagbago at alam ko hindi na ako makakampante pa habang kasama ko siya. Nagpa siya akong lumabas ng kwarto. Sa may sala ako naupo at tinanaw si Shaina na noon ay nagbabantay ng ukayan. Pansin ko, balisa ang babae. Biglang namutla at palingon-lingon sa paligid.
Maya-maya pa natumba ang dalaga. Kaagad ko siyang dinaluhan. Hindi naman kasi ibig sabihin na kaaway ko siya, wala na akong pakialam sa kanya. Gusto ko lang naman ayusin niya ang buhay niya eh. Shaina, anong nangyayari sa'yo? Bitiwan mo ako! Ang sakit ng ulo ko! Huwag ka na kasing mag-inerte, pwede? Halika, aalalayan kita. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi nga pwede, okay? Kailangan kitang maiupo ng maayos. Diyos ko, may dugo ng tenga mo. Anong? Ella, halika rito. Pabayaan mo siya. Aling Amor? Pero Aling Amor, kailangan niya ng tulong. Halika na, kailangan nating balikan ang asawa ko sa ospital. Baka gising na ngayon si Monching. Masama po ang pakiramdam ko, Aling Amor. Kailangan ng magbabantay sa ukayan. Isara mo na ang ukayan. Kailangan naming umalis. Tinalikuran na kami ni Aling Amor kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Iniwan ko man si Shaina, maayos ko naman siyang pinaupo sa isang monoblock chair at inabutan ng tubig tsaka iniwan. Pagkapasok ko ng bahay, sinalubong ako ng ginang. Bakit mo siya nilapitan? Pasensya na po, Aling Amor. Nakita ko kasi na kailangan niya ng tulong eh. Kahit na, sa susunod wag mo nang uulitin yon. Hindi naman nakamamatay ang ginawa ko sa kanya. Siguro may konti lang na sakit, pero mawawala rin naman. Sapat lang para pagdaanan niya ang karma na binigay ko sa kanya sa pamamagitan ng kulam. Ano na po ang mangyayari sa kanya pagkatapos niyan, Aling Amor? 3 araw ng pagdurusa. 3 gabi ng pighati. Lahat ng yon hindi niya matatanggihan dahil nakaukit na sa kanyang pagkatao ang sumpa. Anong klase pong sumpa, Aling Amor? Ang sumpa ng kulam. Napalunok ako nang marinig ang kanyang sinabi. Sumpa, kulam, lahat ng bagay na hindi ko akalaing magkakatotoo ay nangyayari na ngayon. Kahit nakukonsensya ako, pinili kong wag nang magsalita. Ayoko naman na magkasira kami ni Aling Amor. Siya na ang kumupkop sa akin nung mamatay ang mga magulang ko. Sabihin ko nang nagtatrabaho nga ako sa kanila at may pasahod nga sila para sa akin, pero sa mismong poder nila ako nakatira. Kaming dalawa ni Shaina at ang tanging pwede naming gawin bilang ganti ay ang pagtanaw na lang ng utang na loob. Hoy Ella, sabihin mo kay Aling Amor na hindi muna ako papasok. Masama ang pakiramdam ko. Inuutusan mo ba ako? Hindi ka man lang marunong makisuyo? Sino ka ba para pagsabihan ka ng maayos? Hindi ikaw ang bumubuhay sa akin. Wala kang pakialam kung maging magalang man ako sa'yo o hindi. Ang mahalaga, sabihin mo kay Aling Amor na magpapahinga muna ako. Kasalanan mo naman to eh. Kung hindi mo ako inaway, hindi ko maitutulak si Mang Monching. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyadong masama ang ugali mo. Matapobre ka pa at ayaw tumanggap ng kamalian. Sana lang hindi ka magsisi sa mga ginawa mo. Balang araw, babalikan ka ng lahat ng mga sinaktan mo. Makakarma ka rin. Hindi na ako sinagot ni Shaina. Basta na lang siyang umalis at nagkulong sa kanyang kwarto. Makalipas nga ang sumunod na mga araw, madalas kong marinig ang mahihina niyang ungol. Tila ba nasasaktan at nahihirapan. Pero sa tuwing lalapitan ko siya para itanong kung may problema ba, iling lang ang nagiging sagot niya. Basta panay lang ang kulong niya sa kwarto at hindi naman siya inuobliga ni Aling Amor na buksan ang ukayan. Aling Amor, baka naman po pwedeng i-atras niyo ng karamdaman na nilagay niyo kay Shaina. Nakakaawa na po kasi ang kalagayan niya eh. Hayaan mo muna ang babaeng yan. Halika, samahan mo ako sa ospital. Ngayong araw ang paglabas ni Monching sa ospital. Sige po, sunduin na natin siya. Nasa ospital din si Leo nang dumating kami roon. Ilang beses na rin siyang bumalik at dinadalhan pa ng pagkain ng matanda. Gising na si Mang Monching nang makalapit ako sa kanya. Mang Monching, kamusta na po kayo? Ayos lang naman ako, Iha. Ikaw, kumusta ka na? Matagal na rin tayong hindi nagkakabiruan. Oo nga po eh. Pasensya na nga po pala sa nangyari ha. Hindi ko man lang inisip na habang nakikipag-away ako, may pwedeng masaktan sa mga galaw ko. Hindi mo naman yun kasalanan, Iha. Saka ang bala ko sana nun, pagpustahan kayo ni Shaina kung sino bang mananalo sa inyo.
Loko ka rin talaga, ano, Monching? Nakahiga ka na nga dyan dahil sa kawalang ingat mo, nagagawa mo pang magloko. Sweetheart, hindi ko naman sinasadya yun eh. Dapat nga, matuwa ka dahil ayos lang ako, hindi ba? Ewan ko sa'yo, basta naiinis ako. Ang yabang-yabang mong gurang ka, pasaway! Nagtawanan kami ni Leo dahil sa tinuran ni Aling Amor. Nagulat ako nang hawakan ni Leo ang balikat ko. Ayos ka lang ba? Kumusta na kayo ni Shaina? Hindi ba dapat ako ang magtanong sa'yo niyan? Ano, nagkausap na ba kayo ni Shaina? Nagkabalikan na ba kayo? Malabo na yata mangyari yun. Na-turn off kasi ako sa ginawa niyang pang-aaway sa mga pulubi. Alam mo naman na ayokong makitang may inaapi si Shaina. Pero kahit pala nakatalikod ako, hindi ko kayang gabayan ang dati kong syota. Mananatili siyang mapagmataas at suplada. Baka naman may pinagdadaanan lang si Shaina. Bakit hindi mo siya kausapin o tanungin man lang? Malay natin, hindi ba? Ewan ko, Ella. Hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya ngayon eh. Siguro, hayaan na lang muna natin. Palamigin natin ang sitwasyon. Ikaw ang bahala, Leo. Hindi ko naman ugaling makialam sa mga bagay na wala akong kinalaman. Tsaka sayang naman ang relasyon nyo kung tatapusin mo lang ng ganun na lang. Ngumiti sa akin si Leo bilang ganti. Alam kong naiisip niya rin ang mga bagay na ito. Pero ang problema lang namin kung makikinig ba naman si Shaina. Malamang kung narito sa tabi namin ng babae ngayon, pagbibintangan na naman ako ng kung ano-ano. Matapos tanggapin ang discharge instructions ni Mang Monching, umuwi na nga kami sa bahay. Kagaya kanina, hindi pa rin lumalabas ng kwarto niya si Shaina. Nag-alala na ako kaya nagpa siya kung puntahan na siya kahit na pinipigilan ako ni Aling Amor. At hindi ko inaasahang magugulat ako sa makikita kong itsura ni Shaina nang madatnan ko siya sa loob. Diyos ko, Shaina, anong ginagawa mo? Bakit magulo ang kwarto mo? Ano bang pinagkakaabalahan mo rito? Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Ella. Gusto ko ng magulo, ng alikabok, ng marumi. Parang mamamatay ako kapag hindi ako nakahawak man lang ng dumi sa aking mga kamay. Hindi ka naman dating ganyan ah. Malamang ito na ang sinasabi mong karma. Siguro tuwang-tuwa ka na sa mga natuklasan mo sa akin ngayon, ano? Hindi totoo yan. Nag-aalala nga ako sa'yo eh. Bakit mo ba kasi ginagawa ang bagay na ito? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ba? Hirap akong pigilan ng sarili ko. Hindi ko alam kung anong klaseng ritual ba ang ginawa ni Aling Amor, lalo na yung mga inusal ni Aling Amor. Pero alam kong matindi yun at nakakatakot. Lalong hindi rin ako mananalo kay Shaina pagdating sa singhalan, kaya hindi ko na pinilit sa kanya ang mga gusto ko sanang sabihin. Iniwan ko siya at tumungo na lang ako sa labas. Pinakiramdaman ko si Shaina. Hindi ko tuloy na malayan na nakatulog ako sa hagdanan sa labas ng bahay. Ang alam ko lang, muli akong nagising dahil sa ingay na likha niya mula sa kanyang kwarto. Natataranta akong bumangon at kaagad siyang pinuntahan sa silid. Wala na si Shaina sa loob. Sinubukan ko siyang hanapin pero hindi ko siya makita sa kahit saang sulok ng bahay. Tila wala namang pakialam sina Aling Amor at Mang Monching na nawawala na ang dalaga, kaya kabadong kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Leo. Ilang ring lang ang narinig ko at sinagot na niya kagad ang kabilang linya. Ella, gabing-gabi na. Napatawag ka. Leo, kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Nawawala si Shaina. Hindi ko alam kung saan pumunta. Parang wala namang pakialam sina Aling Amor sa pagkawala niya. Ha? Sigurado ka? Oo eh, hindi ko kasi siya mahanap. Tsaka natatakot na ako. Baka kung anong mangyari sa kanya. Kahit naman magkaaway kami, hindi maaatim ng konsensya ko na mapahamak na lang siyang bigla. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita dyan. Sabay nating hanapin si Shaina. Pakibilisan mo na lang, please. Sige, darating kagad ako. Ilang minuto din akong naghintay hanggang sa may dumating na kotse sa harapan ng bahay. Pasado 1:00 na ng madaling araw pero hindi ako makadama ng antok. Leo! Halika na, Ella. May nakasalubong akong kakilala. Isang empleyadong nag-break pa lang sa night shift niyang trabaho. Namataan daw niya si Shaina papunta sa sementeryo. Halika na, baka maabutan pa natin siya dun. Sige. Ano ba kasi nangyari? Naguguluhan nga ako eh. Parang bigla na lang siyang nawala sa sarili. Sinubukan ko siyang kausapin pero nagagalit lang siya. Bakit kaya?
Ilang beses na siyang nagkakaganyan. Parang ang bilis niyang mataranta. Sana lang talaga mahanap na natin siya. Huwag kang mag-alala. Makikita rin natin siya. Ilang minuto lang ang binyahe namin at dumating na kami sa sementeryo. Tahimik ang paligid at madilim. Nang hinayang nga ako dahil wala man lang akong ibang dala maliban sa cellphone. Mabuti na lang may dalang flashlight si Leo. Pumasok kami sa loob at nilibot ang tingin sa nagkalat na mga nicho. Ano naman kaya ang ginagawa ni Shaina sa lugar na ito? Malalaman natin kapag nahanap natin siya. Ewan ko ba, Leo? Naiinis ako na naaawa kay Shaina. Baka naman kaya siya nawawala sa sarili niya dahil sa ginawa mong pakikipaghiwalay sa kanya. Mahal mo naman siya, hindi ba? Mahal ko siya, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, kukonsintihin ko ang lahat ng ginagawa niyang hindi naman tama. Ayoko naman na malunod siya sa kasalanan. Parang hindi nakakayanin ng konsensya ko ang makitang nananakit siya ng kapwa. Napapansin ko lang kasi sa kanya, ayaw niyang nadidikitan ng alikabok ang kanyang mga kamay o balat. Ayaw niyang napapalapit sa mga mababaho. Sobra na talaga ang kaartihan niya. Wala na nga sa lugar eh. Pasensya na. Siguro mas lumala ang sitwasyon nang hiwalayan ko siya. Akala ko pa naman matuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan mo na. Kapag nakita natin siya, kausapin na lang natin. Wika ko kay Leo. Nagsimula na kaming hanapin si Shaina. Sa kalalakad naming dalawa, namataan namin ang babae sa may malaking krus. Nakayuko at parang may pinagkakaabalahan. Nang lapitan namin siya, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. May kinukutkot na nicho si Shaina. Sira na ang mga kuko niya sa kamay. Nagdurugo na ang mga yon. Diyos ko, Shaina! Anong ginagawa mo? Hayaan mo ako. Iwanan niyo na ako. Shaina, ano bang nangyayari sa'yo? Gusto ko ng marumi. Gusto ko ng mabaho. Nandiri ako nang makitang pinasak niya sa kanyang bibig ang lupang nagawang kimkimin ng kamay niya. Nginuya niya yon at nilunok kaya pinagtulungan namin siyang hawakan. Nanlisik ang mga mata ni Shaina. May taglay siyang lakas na dati ay wala naman talaga. Nababaliw ka na ba? Bakit? Hindi naman lahat ng pulubi nababaliw, hindi ba? Itigil mo na to, Shaina. Ang arte-arte mo tapos lalamutak ka ng lupa. Nakakainis ka na, ha? Wala kang pakialam. Ito ang gusto ko. Sa lupa ako nabubusog. At nagkatinginan na lamang kami ni Leo nang makita naming mas dinamihan pa ni Shaina ang pagdakot ng lupa sabay lamon. Wala kaming nagawa para pigilan siya. Kalaunan, tumigil din naman ang dalaga. Dumighay siya ng pagkalakas-lakas tsaka kami iniwan. Ni hindi na nga niya kami pinansin. Wala kaming nagawa kundi ang sundan na naman siya. Palakad-lakad lang si Shaina hanggang sa tuluyan na ngang mag-ibang itsura niya. Hindi naman literal kundi naging marungis lang siya. Sobra. Nahumantong pang napagkamalan na namin siyang pulubi. Shaina, halika na, umuwi na tayo. Mag-uumaga na oh. Mas gusto ko rito. Hayaan mo ko. Pahingi na lang ng barya. Nagugutom na ako. Ano? Sumama ka na lang sa akin, pwede ba? Sa bahay natin hindi mo na kailangan mamalimos. Sige na, bigyan mo na ako ng barya. Huwag kang madamot. Ano ba nangyayari kay Shaina? Bakit bigla siya nagkaganito? Hindi ko alam, Leo. At nalulungkot ako. Masahol pa siya sa baliw eh. Ni hindi na nga yata niya kilala ang tunay na pagkatao niya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huminga ako ng malalim. Minanduhan ko si Leo na bantayan niya na muna si Shaina. Kailangan ko lang umuwi ng bahay dahil baka nag-aalala na sa amin si Aling Amor. Okay naman siguro kung susundan mo muna siya, hindi ba? Oo naman. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako kagad eh. Kailangan ko lang ipaalam kay Aling Amor na nahanap ko na si Shaina para naman hindi nila kami hanapin kung saan-saan. Basta bumalik ka na lang kagad ah. Susubukan kong kumbinsihin si Shaina na umuwi sa inyo. Oo naman. Nagmadali nga ako sa pag-uwi sa bahay nila Aling Amor. Nadatnan ko siyang kapapasok pa lang sa bahay nila. May bitbit siyang supot na may lamang puto maya at saka tsokolate. Iha, saan ka nang galing? Narinig kita kagabi hinahanap mo si Shaina. Nang lumabas naman ako ng kwarto, wala na kayong dalawa. Aling Amor, alam ko pong kalabisan ang hihilingin ko. Pero sana naman po, ibalik niyo na po si Shaina sa dati. Siguro natuto na po siya.
Iha, Ella, bakit mo ba ako pinangungunahan? Ang ginagawa ko kay Shaina ay sinukat na ritual at hindi pa ngayon ang tamang panahon para bawiin ang kulam. Basta na lang itong nawawalan ng bisa kapag natuto na siya sa pagkakamali niya. Mukhang mahirap pong mangyari yon, Aling Amor. Hindi nga maalala ni Shaina ang sarili niya eh. Masahol pa siya sa baliw. Literal na nga siyang naging isang pulubi. Hayaan mo na nga muna siya. Maaalala rin niya ang lahat tungkol sa sarili niya pagdating ng araw. Naaawa lang po kasi ako sa kanya eh. Bakit hindi mo na lang muna ibaling ang atensyon mo sa ibang bagay? Halika, tuturuan kita ng mga simpleng panggagamot kagaya ng mga natutunan ko. Saglit lang po, Aling Amor. Pwede po bang balikan ko na lang po kayo mamaya? Pangako, babalik po talaga ako. May kailangan lang po akong puntahan. Ikaw ang bahala, Iha. Basta kung ayaw sumama sa'yo, wag mo nang pilitin. Opo, Aling Amor. Sorry po pala kung hindi ako nakakapagbukas ng ukayan ngayon. Muli akong umalis pagkatapos kong sabihin ang mga bagay na yon kay Aling Amor. Nadatnan ko si Leo sa may palengke, nakaabang sa nakaupo na si Shaina sa may bangketa. Leo! Ano? Kamusta? Hayan, may kinuha na siyang pagkain sa basurahan. Sinubukan ko siyang pigilan pero babatuhin niya ako kaya lumayo na ako. Sa tingin mo kaya, uubra kung dalhin natin siya sa albularyo para ipagamot? Sa albularyo? Bakit? Nabati ba si Shaina? Susubukan lang naman para malaman na rin natin kung ano ba talagang problema sa kanya. Hinawakan ni Leo ang aking balikat. Kababakasan ng tuwa ang kanyang mga mata. Napakabuti mong babae, Ella. Kahit ilang beses ka nang inaway ni Shaina, heto at kinaawaan mo pa rin siya. Sayang, naniwala ako sa mga kwento niya. Kung pwede lang sanang maibalik ko ang kahapon kung saan nililigawan pa kita. Okay lang yun, Leo. Kalimutan mo na ang mga nangyari noon. Isa pa mahirap man tanggapin pero kailangan na nating umusad. Si Shaina na ang kasalukuyan mo. Ang tungkol sa panliligaw mo sa akin noon, bahagi na lang yun ng nakaraan. Sana maintindihan mo, kaibigan na lang talaga ang turing ko sa'yo. Tumangu-tango si Leo sa aking mga sinabi. Totoo naman wala na akong balak na magpaligaw pa sa kanya. Ang focus lang namin ngayon, maibalik si Shaina sa dati. Sa tulong ng mga tanod at ilang kawani ng barangay, nagawa naming iuwi ang dalaga. Para siguraduhin na hindi na siya babalik sa pagiging palaboy sa daan, binabantayan ko na ang kwarto niya. Ilang araw ulit ang lumipas. Kahit abala ko sa pagtitinda ng ukay-ukay, inaasikaso ko pa rin si Shaina. Hanggang sa isang araw, umalis ng bahay si Aling Amor. Naiwan kaming tatlo ni Mang Monching, ako at si Shaina. Pinagmasdan ko ang babae na noon ay nakaupo sa isang upuan at nakadungaw sa bintana. Sa totoo lang marami nang nagtatanong tungkol sa kanya kung bakit nagkakaganon si Shaina. Bigla namang lumapit sa akin si Mang Monching. Iha, kumusta ka na? Napapansin ko, mukhang matamlay ka ngayon Nalulungkot lang po ako, Mang Monching, dahil kasi sa nangyayari ngayon kay Shaina. Parang nakukonsensya po ako. Abay, bakit naman? Dahil po feeling ko, kasalanan ko kung bakit humantong si Shaina sa pagiging ganito. Kung hindi ko lang po siya pinatulan, baka nasa maayos pa siyang kalagayan ngayon. Hindi ako magigilty ng ganito. May mga bagay talaga na kung minsan, kailangan nating isakripisyo. Kapag hindi kasi natin ginawa, tayo rin na magdurusa. Sabi nga nila, kapag masama ang bunga, pitasin na bago pa man mahawaan ng iba. Sa sitwasyon ni Shaina, hindi siya ang pinipitas natin, kundi ang kasamaan ng kanyang ugali. Hindi naman ganun kasama si Sweetheart para pahirapan ng husto si Shaina. Pero kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Paanong tulong po? Pakialaman mo ang mga gamit ni Sweetheart. Gamitin mo ang manikang ginamit sa pangkulam kay Shaina para mapabuti mo ang kalagayan niya. Parang tao lang din ang manika. Nagagawa mo siyang kontrolin. Nagagawa niya mga bagay na gusto mong mangyari. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi ni Mang Monching. Kapag ginawa ko ngayon, matutulungan ko si Shaina. Pero paano naman ako? Posibleng magiging mangkukulam na ako. Gayunpaman, naakit akong sundin ang sinabi ni Mang Monching. Wala pa naman si Aling Amor. Matagal pa bago siya dumating.
may oras pa ako para gawin ang bagay na yon. Dali-dali akong nagtungo sa kwarto nila. Unang bungad ko pa lang ay nakita ko na ang manika na nasa gitna ng altar. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko yon at dinala sa aking kwarto. Dito pinag-isipan ko kung ano nga ang dapat kong gawin. Hanggang sa namataan ko si Shaina na abala sa paglalaro sa putikan. Nakita ko pang ang sinasawsaw niya ang kamay sa maruming kanal sa baytawa. Ano kaya kung paliguan ko tong manika? Naku, siguradong malilinis din si Shaina, katulad ng nakagawian niya nung nakikita ko siya. Tuwang sabi ko, agaran kong dinala sa lababo ang manika at binasa. Sinabunan, gawa ito sa tela na may lamang bulak pero kasing liit lang ng palad. Ganito ang nakikita kong ginagamit ng mga mangkukulam sa pelikula eh. Yung tinutusok-tusok nila ng karayom, binabali ang mga braso at paa o pinipilipit ang leeg. Nilinisan ko nga ang manika, sinabunan at binanlawan. Bahagyang nagbago ang kulay pero nakontento na ako nang makitang malinis na ito. Siya namang pagsigaw ni Shaina mula sa labas ng bahay. Anong nangyayari sa akin? Bakit? Shaina? Hala, napaano ka, iha? Sabay naming pinagmasdan ni Mang Monching si Shaina. Malinis na nga ang damit niya maging ang muka, pero may problema naman. Unti-unting natutuklap ang balat niya. Inalalayan ko ang dalaga papasok ng bahay. Hindi ko maiwasang manginig sa takot habang pinagmamasdan ng mga sugat sa kanyang binti at braso. Resulta ba ito ng paglinis ko sa manika? Bakit parang grabe naman yata ang nangyari? Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Ilang araw akong nawala sa sarili hanggang sa napansin ko na lang na panay na ang laro ko sa putikan. Tapos ngayon ito naman? Shaina, nakakapagsalita ka na ng maayos? Malamang, tsaka ano bang kinalaman mo sa nangyayari sa akin at todo alalay ka pa? Sabihin mo nga sa akin, may alam ka ba? Wala akong alam, Shaina. Isa pa kung may nalalaman man ako, hindi ko nahahayaang lumala ka ng ganito. Dahil sa labis kong takot, nagmamadali akong sinoli ang manika sa kwarto nila Aling Amor. Pagdating ng ginang, hinanap niya ako. Iha, may sasabihin ka raw sa akin, sabi ni Monching. Sige na, iha. Huwag kang mag-alala. Maiintindihan ni Sweetheart ang ginawa mo. Pangako. Ano ba kasi yon, Ella? Mukha kang nag-aalala. May problema ka ba? Siya, huwag kang matakot. Kung ano man ang problema mo, tutulungan kita. Napalunok ako, hindi makapagsalita. Natatakot ako na kagalitan din ni Aling Amor. Pinakialaman ko kasi ang mga gamit niya nang hindi ako nagpapaalam. Lalo na at ang manika pa talaga na ginagamit niya sa pangungulam kay Shaina. May gusto po sana akong ipagtapat sa inyo, Aling Amor. Tungkol po sa manika na ginamit ninyo. Hindi na ako magtataka kung bakit ka nag-aalala ng ganyan. Alam kong sinulsulan ka ng asawa ko na kunin ng manika para gamitin. Hindi po kayo galit sa akin? Kilala ko si Monching. Alam ko na ang likaw ng bituka ng asawa ko. Marami siyang kalokohan na ginagawa ng hindi ko nakikita. Pero asahan mo, bago ka pa man niya inutusan, una na niya akong nasulsulan at wala akong magagawa kundi ang pumayag. Kung ganon, ipinahamak ko si Shaina. Huwag kang mag-alala. Loko-loko yung asawa ko eh. Pero kaya niyang gamutin si Shaina. Ang kailangan lang, kausapin natin siya ng maayos para naman maintindihan niya kung bakit kailangan niyang pagdaanan ng mga bagay na ito. Pero hindi muna ngayon. Mas lalo pa natin siyang bigyan ng pagkakataon para magbago. Nakaramdam ako ng takot sa mag-asawa. Hindi lang pala si Aling Amor ang kailangan kong bantayan. Maski pala si Mang Monching, kailangan ko talagang mag-ingat. Lumipas ang mga araw na pilit kong inabala ang aking sarili sa pagtitinda. Nakukonsensya ako sa ginawa ko pero hindi ko magawang ipagtapat ang bagay na yon kay Shaina. Natatakot ako na sa halip magkaayos, baka mag-away pa kami at lumala ang sitwasyon. Mabuti na lang dumalaw si Leo. May dala siyang prutas at kakanin. Leo, napadalaw ka. Mangangamusta lang sana. Ang dami mo namang dala. Kahit lantakan pa namin ang mga ito ngayon, hindi namin ito mauubos eh. Okay lang. Para sa inyo naman talaga lahat yan eh. Salamat ha. Siyang silip ni Shaina sa may bintana ng kanyang kwarto. Nang makitang nag-uusap pa kami ni Leo, pinalak sana niyang magtago. Kaso tinawag ko siya.
Shaina, nandito si Leo! Abala ko eh. Sige na, sa susunod na lang ako makikipag-usap sa kanya. Abala, wala naman siyang ginagawa. Huwag mo na lang munang pipilitin. May araw din na makakapag-usap kami. Ikaw ang bahala, basta kakausapin ko rin siya para harapin ka. Maraming salamat ha. Ngumiti ako bilang tugon at hinayaan na si Leo na umalis. Pumasok ako sa bahay at nilapag sa mesa ang mga dala ni Leo tsaka ko tinawag si Aling Amor. Ipinaalam ko sa kanila na may dalang kakaninang lalaki. Maya-maya pa pumunta ako sa kwarto ni Shaina. Bakit nandito ka? Gusto lang sana kitang kumustahin, Shaina. Ano, ayos na bang pakiramdam mo? Ano bang pakialam mo? Hindi ba't magkaaway tayo? Hindi naman kita tinuturing na kaaway eh. Ang sa akin lang, gusto kong malaman mo na hindi ako natutuwa sa pinagdadaanan mo ngayon. Bakit hindi ka natutuwa? Ayaw mo bang gayahin ng ibang tao sa labas? Sabi nga nila kinakarma na ako. Dapat nga matuwa ka. Kabayaran ang nangyayaring masama sa akin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang gawing komplikado ni Shaina ang lahat. Gusto ko lang naman na magkaayos kaming dalawa para okay na eh. Ayokong magkaroon ng kaaway habang buhay. Hindi ito ang dapat na pinoproblema ko ngayon eh. Naniniwala akong nagkakamali tayong lahat, Shaina. Pero iisipin din sana natin na hindi naman lahat ng pagkakataon pwede tayong manatiling ganito. May tsansa pa para magbago at humingi ng dispensa sa mga taong nasaktan natin. Hindi kaagad nakasagot si Shaina. Alam ko naman na iniisip niya ang mga sinabi ko eh. Ilang sandali pa, tumayo na ako at nagpaalam kay Shaina na lalabas na ako. Sasala lang ako ah. Kung nagugutom ka, pwede mo akong tawagin. Pwede kitang dalhan ng kakanin dito. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Pero gusto na rin kitang makasundo, Ella. Sana magsimula tayong muli. Kayang-kaya nating gawin yon. Tsaka wala ka naman dapat na ikatakot eh. Magiging okay din ang lahat. Pangako. Sambit ko sa kanya. Kahit papaano, unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo ni Shaina sa akin. Nagsumikap naman ako na maasikaso siya sa kabila ng nagiging abala naming gawain sa ukayan. Mas lalo kasing dumami ang deliveries ni Aling Amor at kung minsan, nag-o-online selling na kami para mapabilis ang pagtitinda. Maski si Leo na may sariling meat shop, ine-endorse na sa mga suki niya ang ukayan. Masaya palang ganito yung nagtutulungan kasi malaki ang kita natin. Sinabi mo pa, tignan mo karamihan sa suki natin babalik-balik na dito sa ukayan. Minsan nagpapahanap pa nga sila ng magagandang damit na kailangan nilang isuot eh. Sana laging ganito, no? Salamat din pala sa tulong mo ha, Ella. Kahit papano naging maayos ng pakikitungo ng mga tao sa akin. Pati ang mga pulubi hindi na nangungulit. Kaya pala nila ako nilalapitan noon dahil suplada ako at walang modo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ka naman nila eh. Tsaka nakaraan na yun. At least 'di ba, hindi na ako makukonsensya na may mga nakaaway ako bago pa man ako mamatay. Patuloy ang paglala ng kalagayan ni Shaina. Mas lalo akong nagigilty sa tuwing nakikita kong nagdurugo na ang natutuklap niyang balat. Gayunpaman, hindi ako nawawala ng pag-asa. Sinasabi naman kasi ni Aling Amor na pansamantala lang ang kaparusahang yon ni Shaina. Isang araw, inutusan kami ni Mang Monching na magpunta sa makahoy na bahagi ng aming lugar. May pinakukuha siyang mga halamang gamot na gagamitin daw niya sa paggawa ng langis. Napag-alaman kong isa palang albularyo si Mang Monching at marami-rami na rin siyang pinagaling noon pa man. Siguraduhin nyo na lang na hindi kukulangin ang sangkap natin mga iha. Gagamitin ko yan sa langis na tinitimpla ko. Opo, Mang Monching. Huwag po kayong mag-alala. Bago po magdilimay nandito na kami. Sige, humayo na kayo. Palabas na kami ng bahay nang kausapin ko si Shaina. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya habang pinagmamasdan ng kanyang buong katawan na balot ng tela. Kailangan niyang gawin yon para hindi makita ng mga tao ang balat niya. Kailangan din kasi naming maging maingat at baka magtanong ang mga tao. Sigurado ka bang kaya mo ha, Shaina? Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Baka mapano ka. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Tsaka mas maganda na rin ito kesa sa magmukmuk ako sa bahay, di ba? Hindi rin naman ako makapagtinda dahil sa lumalalang sitwasyon ng balat ko. Ayokong katakutan ako ng mga tao. Buti na nga lang kamo, sa braso at binti lang ang tuklap ng balat ko eh, hindi sa muka. Sa bagay,
O paano, alis na tayo? Oo ba? Nagsimula na kaming maglakad palabas ng bahay. Hindi naman kalayuan ang kakahuyan na tinuro ni Mang Monching na kailangan naming puntahan. Isa pa kilala na namin ang halamang gamot na kailangan naming kunin. Malaki ang duda ko na ito ang gagamitin ni Mang Monching para gamutin si Shaina. Siyempre, kailangan kong manguna sa pagkuha para mabawasan ang guilt na nadarama ko sa puso ko. Kaso lang, hindi ko naman inaasahan na mapapaaway si Shaina. May namataan kasi kaming pulubi na binabato ng paulit-ulit ng 2 bata. Sinaway sila ni Shaina. Kaso, nagsumbong ang mga bata sa mga magulang nila. Hinabol kami dahilan para mapilitan kaming tumakbo ng mabilis. Mga walang yang bata, talagang kinukonsinti pa sila ng mga magulang nila. Nakakaawa nga ang pulubi. Sugatan na ang noo niya dahil sa tama ng bato. Sana pala hindi natin siya iniwan. Hayaan mo na, magiging okay na rin naman ang lahat eh. Magtiwala lang tayo. Halika na, lumakad na tayo at baka gabihin pa tayo sa daan. Hindi ko maiwasang ikumpara ang ugali ko sa mga taong yon. Ganun pala ako kasama. Naiisip ko pa nga nananakit din ako noon. Alam mo, hindi mo naman sinasadya yun. Naisip ko nga, baka may pinagdadaanan ka lang, kaya mo nagawa ang mga bagay na yon. Tsaka kalimutan mo na ang mga nangyari, nakaraan na yun. Napatawad ka na ng mga taong nasaktan mo. Kita mo naman hindi ba? Binabati ka na nila kapag nakakasalubong ka nila. Napaiyak si Shaina sa mga sinabi ko sa kanya. Alam ko tumatak sa puso at isipan niya ang mga pangaral na pilit tinuturo sa akin ng mga magulang ko, pati na nila Aling Amor at Mang Monching. Halika na, masyado na tayong madrama. Mamaya niyan hindi na natin makuhang mga halaman na kailangan nating pitasin. Malapit na rin naman tayo eh, kaya okay lang. Sigurado ako na mahahanap na natin ang bagay na kailangan nating makuha. Matagumpay naming nakuha ang mga halamang gamot na pinag-uutos sa amin ni Mang Monching. Kaso lang, kung kailan pa uwi na kami, nagulat naman ako nang biglang bumagsak sa lupa si Shaina. Nagsuka ng dugo at nahirapang huminga. Natataranta ko naman siyang dinaluhan. Shaina, anong nangyayari sa'yo? Nahihirapan akong huminga. Hindi ko na kaya. Ano? Teka, kailangan nating tumawag ng tulong. Ang mabuti pa, magpahinga na lang muna ako ng konti. Tapos susunod na rin ako. Anong ibig mong sabihin? Mauna ka na muna. Baka kasi kailangan na ni Mang Monching ang halamang gamot eh. Kinabahan ako. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko naman masabi na siya ang gagamutin ni Mang Monching. Kaya naman para mas mapanatag ako, kinailangan kong tawagan si Leo. Mabuti naman at nagawa ko siya kagad na makausap. Inabala mo na naman si Leo. Konting pahinga lang naman ito, Ella. Hindi, kailangan mong madala sa ospital. Huwag kang mag-alala, sasamahan naman kita eh. Hindi ako papayag na mapahamak ka. Ang tanga ko talaga dati. Hindi ko akalain na kaya mo naman palang maging isang mabuting kaibigan. Hinusgahan pa kita, inaway, sinaktan. Sana pala nagpakabait ako. Hindi ko naman magawang umangal sa nararamdaman ko ngayon. Baka nga karma ko na to eh. Mangiyak-ngiyak niyang sambit. Hirap sa paghinga. Halos maligo na nga sa pawis. Hindi nagtagal dumating din si Leo. Kabisado niyang kakahuyan dahil madalas siyang isama noon ng kanyang ama sa lugar na yon para manguha ng panggatong. Minsan doon na nga sila nagsisibak ng kahoy para magamit. Ella, ano nangyari kay Shaina? Nanghina na lang siya bigla eh. Tulungan mo naman ako please. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Huwag na Leo, magpapahinga na lang talaga ako. Kaya ko naman eh. Kung talagang gusto niyong makatulong, ihatid mo na lang kami nila Ella sa bahay nila Aling Amor. Sige na. Hindi ko na napigilang umiyak dahil sa aking mga nalaman. Wala akong magagawa kung talagang ayaw niya. Yun ang desisyon niya eh. Ayoko naman na maging dahilan nito para mag-away kami. Ngayon na nga lang naging mabuti ang samahan namin ni Shaina eh. Sige, walang problema. Ihahatid ko kayo sa bahay niyo. Maraming salamat, Leo. Hindi ko naman kayo matatanggihan eh. Ayoko din na malungkot kayo o magalit sa akin. Pero kapag muli kang nahilo at nanghina, pasensyahan na tayo. Kailangan mo talagang madala sa ospital. Pagsisikapan ko na wag nang manghina. Kita ko ang katuwaan sa mukha ni Shaina nang ihatid nga kami ni Leo sa bahay. Sinalubong kami ni Aling Amor na noon ay nagtataka kung bakit naroon si Leo.
Leo, iho, anong ginagawa mo rito? Pasensya na po, Aling Amor. Tinawagan po kasi ko ni Ella eh. Kailangan niya raw ng tulong. Naabutan ko silang dalawa sa kakahuyan kanina. Nahihilo na raw si Shaina. Nagsuka pa po ng dugo. Tapos nang subukan kong dalhin sa ospital, ayaw naman. Pasensya na po, Aling Amor. Ayoko lang naman talaga na magkaroon ng problema eh. Ayoko nang bigyan kayo ng alalahanin. Pwes, hindi na ito magiging alalahanin pa. Tutulungan ka namin, Shaina. Ano pong ibig niyong sabihin? Isang albularyo ang asawa ko. Kaya niyang gamutin ang nararamdaman mo. Talaga po? Oo, magagawa niya yan ngayon. Nasaan ang halamang gamot na pinakuha namin sa inyo? Heto po. Sige, aasikasuhin ko lang ito. Iniwan kami ni Aling Amor at nagpunta siya sa kusina. Naging abala na siya ng mga sumunod na sandali dahil pinroseso niya ang halamang gamot. Dinikdik ito at kinuhanan ng katas. Si Mang Monching naman, pinahira ng langis ang natutuklap na balat ni Shaina. Nagulat ako dahil kay bilis nitong natuyo. Nagkatinginan kami ni Leo. Baka naman pwedeng haluan nyo ng dasal ang gamutan natin para mapabilis ang paggaling ni Shaina. Opo naman, pwede po. Kailangan ninyong pumikit, iha. Sige po. Pumikit kaming dalawa ni Leo. Tahimik kami sa kinauupuan at pinakikinggan ang mga sinasabi ni Mang Monching. Sumpa, bawiin na. Taong may taglay nagbago na. Sumpa, lumayo na. Tuluyang pagalingin, taong natuto na. Anong klaseng dasal po yan? Parang inoorasyonan niyo po ako? Shh! Huwag kang magulo. Natatakot po ako. Baka po may mangyari na namang masama. Tigilan niyo na lang po ito, Mang Monching. Dati kasi sa pinanggalingan ko, walang manggagamot na hindi nagkakasakit kapag napagaling niyang pasyente. Ayokong kayo naman ang magdusa ng sakit ko. Huwag kang mag-alala. Magiging okay rin naman ang lahat. Hayaan mo lang si Monching. Alam niya ang ginagawa niya. Dumilat ako at nakitang dalawa na silang gumagamot kay Shaina. Nanatili din akong ganon dahil hindi naman na nila ako sinaway. Para sa akin, okay na ang ganito. Nakakatuwang isipin na may mga kilala kaming taong may kakayahan sa mahika at panggagamot. Muli, nalungkot ako nang maalala ko ang aking nanay. Siguro kung maaga ko lang na nakilala si Aling Amor, baka natulungan pa nila ang nanay ko. Baka magkasama pa kami ngayon. Hindi ko na malaya na pumapatak na pala ang luha sa mga mata ko. Napansin naman ito ni Leo na noon ay napadilat na rin. Ella, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May naalala lang ako. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang naman ako eh. Sigurado ka ba? Oo naman. Sige na, ipagdasal na lang natin si Shaina. Sambit ko sabay usal ng mahinang panalangin. Ilang minuto pa ang nakalipas, tumigil na rin sa pagdarasal ang mag-asawa. Si Shaina naman na kanina ay salita ng salita, nakapagtatakang nakatulog. Dahan-dahan naman na natutuyo ang tuklap niyang balat. Parang bumabalik sa normal, makinis at maputi. O hayan, ginamot ko na ang kaibigan mo. Sana naman matuto na siya ng leksyon. Hindi lahat ng pulubi, kaapi-api para sa kanya. Matuto ng leksyon? Ano po ang ibig niyong sabihin? Pinili kong ipagtapat ang mga ginawa nila Aling Amor at Mang Monching. Nagulat si Leo at hindi kaagad nakapagsalita. Sinabi ko rin sa kanya na ako man ay nagpanggap na pulubi para asarin si Shaina. Wala naman akong masamang intensyon dahil ang gusto ko lang maging mabait si Shaina sa kapwa. Mabuti na lang at naintindihan naman ni Leo ang mga ginawa namin. At nangako pa nga na hindi niya sasabihin kay Shaina ang kanyang mga nalaman. Lihim kaming nagpasalamat. Alam mo, Ella, wala naman akong karapatan na husgahan ng kahit na sino man sa inyo eh. Ginusto nyo nga na maging mabuting tao si Shaina at sa totoo lang, saludo ko sa inyo. Hindi ko akalaing magagawa nyo magsakripisyo para makatulong sa kapwa. Minsan na kaming nang api noon ng pulubi, iho, at gayon lang namin ito ibabahagi sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit wala kaming anak? Bakit nga po ba? Biniyayaan kami noon ng malusog at mabait na bata. Kaso lang, dahil sa likas naming pagiging mapagmataas, napahamak ang anak namin. Ano po bang nangyari?
Namatay ang anak namin sa pagtatanggol sa pulubi laban sa kawatan, iha. Napagtanto namin na ang pulubing yon, sinubukan ng kabutihan ng pagkatao namin. Nang mamatay ang aming anak, humingi ng dispensa sa amin ng pulubi. Kaya naman pala siya inatake ng magnanakaw dahil nagpapanggap lang siyang ganon para may mapagbigyan siya ng kanyang ari-arian. May malubhang sakit ang estrangherong yon at kinaibigan ng anak namin. Bilang mabuting bata sa edad na 10, nakipaglapit ang anak namin sa kanya. Pero nang makita niyang nasa peligro ang buhay ng estranghero, niligtas ng anak namin ang lalaki ng walang pagdadalawang isip. Namatay ang anak namin pero bilang kapalit, iniwan niya sa amin ang ukayan at ang bahay na ito. May pera din kami sa bangko. Nakonsensya kami nung mamatay ang lalaki, kaya naman para makabawi, inampun namin kayo, Shaina, Ella, nang malaman namin na wala na rin kayong mga magulang. Nalungkot ako sa sinabi ni Aling Amor at Mang Monching. Hindi ko akalaing may matindi pala silang pinagdaanan at ang tanging gusto lang nila maging mabuti kami sa kapwa. Tuloy ipinangako ko sa kanila na gagawin ko ang lahat maging mabuti lang sa mga tao. Yun din naman kasi ang gustong mangyari ng nanay ko eh. Nang magising naman si Shaina, naging malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa amin, sa halip pinatawad niya kami at nagpasalamat. Wala akong karapatan na magtanim ng sama ng loob dahil niligtas niyo lang ako sa pagiging masamang tao, Aling Amor, Mang Monching. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Kami man ay mahal na mahal ka, iha. Kayong dalawa ni Ella. Kayo na ang mga anak namin na kailangan naming turuan ng magagandang asal. Ako naman po ang ikatlo. Oo naman. Basta laging may kakanin at prutas, anak ka na namin. Nagtawanan kaming 5 dahil sa aming mga napag-usapan. Alam kong magiging maayos din ang lahat at base sa nakikita kong palitan ng tingin nila Leo at Shaina, nangangamoy balikan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout. Shoutout po kay Girlie sa tour at sa ceiling department ng Cosmo Malvar, Batangas, kay Teresa Llorca, kay Maristela Maduro at sa asawa niyang si Jude Barros at sa mga anak niyang sina Jillian at PJ. Hello din po kay Tony Aquino at sa mama niyang sila Arnie Saladiga, kay Jocelyn Anterio, kay Ate Jos, kay Lorlin Cas, kay Florence Lucinario, kay Himari Yamashita, kay John Sen, kay Jomar Fernandez at Alfred Vista. Shoutout din po kay Yusra April, kay Chloe Abalos, kay Elena de los Santos, kay Pinky Ko, kay Rubina na lagi pong nagko-comment, kay Chris Gel Mamado, kay Ma'am Beth Mercado, kay Ma'am Celia Tolentino. Hello din po kay Selnero Haner at sa pamilya Haner at Colarina. Hello po sa inyo. Hello din po kay Sir George Ativo at sa mga kapatid niyang sina Ate Lisa, Ate Criselda at kay Crystalline. Shoutout din po kay Marisa Abuat at sa anak niyang si Dwayne Marie Ebuenga. Hello din po kay Lily's mom at sa anak niyang nag-birthday noong October 31 na si Lily Saunders. Belated happy birthday po. Shoutout din po sa Golde and Despi family, kay Jeline Sapra, kay Angel Ann Agramon, kay Dennis Soliman at sa Otap Boys na sina Paulo, Daniel Novio, Neil, Lucas at Kuya Susing. Hello din po kay Oliva Salsona, kay Edgar Ocon at Jen Ocon, kay Glenn Hinalok at sa Hinalok family, kay Evelyn Baula, kay Consolacion Alvarez at kay Mika Salvador, kay Annalisa Chico Diga, kay Julie Tapang at kay Crystalyn Navarro. Shoutout din po kay Bryson Victoria, kay Marites Suganob, kay Rosemary Lagunsad, kay Lindy Jacusalem, kay Supladang Pasaway, kay Tara Dabi, kay Jonah Halog, kay Aiza Mendoza, kay Fatima Perez at sa asawa niyang si Milagrito Absalon Francisco. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. Huwag din po ninyong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.